Punto. Ang dami ng magagaling na retired justices. Ito to, maganda to. Sige. Natin to. Pakinggan natin, guys. Pati pala si ikaw, no? Si Attorney Recto, meron din, no? How Supreme Court hold this rule of law in impeachment. 9 hours ago. Bago lang to, ah. Okay, punto by punto, Attorney. Dito, maraming nagsasabi, tulad sa akin, ako, kinukomentaryuhan. Magaling pa daw ako sa Korte Suprema. Bakit daw ako nagkukomentaryo sa desisyon ng Korte Suprema? Korte Suprema yan. Mga magagaling yan. Bakit daw? Ako, nagkukomentaryo ako na parang magaling pa ako sa mga justices ng Korte Suprema. Nagalan natin. Alam niyo mga kabunyog, mga kabayan, hindi ako nagmamagaling kaysa sa Korte Suprema. Hindi ako nagmamagaling. Actually, ang ginagawa ko nga, nagbibigay lang naman tayo ng observation natin kasi nagtuturo ako ng constitutional law. Kung tuloy, ang alam ko pa nga basic eh. Hindi naman ako expert. Ibig sabihin ng basic, yun yung alam ko, basic. No? Pero, sa nakikita ko kasi, kahit yung desisyon ng Korte Suprema, yung kay sinulat ni Senior Associate Justice Marvic Yunin, hindi na siya sang-ayon sa mga basic na turo at prinsipyo ng konstitusyon. Kumbaga, kahit basic, hindi na siya, hindi na magkatugma, kontra sa konstitusyon, sa basic na mga principles. At itong mga retired justices ng Korte Suprema ay matitindi to. Ito talaga ang mga constitutional law experts. Ito talaga ang mga legal luminaries. Kumbaga, hindi na ito mga simple. Ang dalawa dyan, dating Chief Justice. Imagine mo, dating Chief Justice. Si former Chief Justice Renato Puno, presidente ng Philippine Constitution Association, naglabas rin ng kanyang statement. Si former Chief Justice Artemio Panganiban, naglabas din ng kanyang statement. Former justices yan. Ang mga magagaling na dating justices nung kapanahon nila, si retired Senior Associate Justice Carpio, si retired Associate Justice Adolf Ascona, si retired Associate Justice na naging Ombudsman Conchita Carpio Morales. Napakalinaw ng kanilang mga hindi ito pipitsugin ng mga justices. Bagamat retired na sila, pero kahit nung panahong nakaupo sila sa Korte Suprema, magagaling ang kanilang mga sinusulat na mga desisyon. Ngayon, kahit wala na sila, retired na sila, wala na sila sa Korte Suprema, makikita mo yung wisdom, yung galing ng kanilang mga argumento at paliwanag. Kaya nga ako, karamihan ng mga nagiging argumento nila, dinidiscuss ko sa aking talakayan. Pero isa-isahin natin, ano ang kanilang mga puna sa naging ruling ng Supreme Court sa impeachment ni Sara. Ang unang-una kaagad yan, retired Senior Associate Justice Carpio. Alam naman natin si retired Senior Associate Justice Carpio, magaling talaga yan. Leader yan, pinuno yan ng isang bayan. Yung isang bayan, sa pangunguna ni retired Senior Associate Justice Carpio, ito yung nagsabi na i-review uli ng Korte Suprema yung desisyon nito. Bakit? Kasi ang sabi doon sa desisyon ni Senior Associate Justice Marvic Yunin, yung unang 3 impeachment complaints, final yung una, December 2, yung pangalawa, December 4, yung sunod, December 19. Pagkatapos daw, in-archive daw ito. So, deemed terminated or dismissed ito dahil in-archive na. Pagka-archive nito at pagka-dismiss, nag-entertain pa daw ng isang impeachment. Yung article, yung 4th impeachment complaint. Kaya barred na daw ito. Kasi lumabas itong 4th impeachment complaint, samantalang dismiss na yung 3. Kung hindi na dapat mag-entertain ng bagong impeachment complaint. Kasi barred na siya ng 1-year bar rule. Pero sabi ni retired Senior Associate Justice Carpio, hindi. Based on records ng House, ang nangyari, may final na first impeachment complaint, may final na second, may final na third. Tapos nung February 5, may final na naman na fourth. Iyon yung inadapt, yung fourth, inadapt yan. Pagkatapos ma-adapt yung fourth impeachment complaint, saka ngayon in-archive yung 3. Kaya hindi nauna yung pag-archive, nauna yung pag-adapt ng fourth impeachment complaint. Kaya walang 1-year bar rule na na-violate. Yun, medyo matibay yung ganung argumento. Pagkatapos naman, si Senior Retired Associate Justice Adolf Ascona, ayun, magagaling ang argumento. Na unfair kung ipapatupad yung ruling na yan sa desisyon na yan na sinulat ni Marvic Yunin. Kasi wala pa naman yung mga rules na yan nang nag-decide ang House. Nang pinurso ng House yung pag-initiate ng impeachment laban kay Sara, wala pa yan. Wala pa yung mga sinasabi na kahit hindi na-refer sa Justice Committee, basta daw na-archive, ano na yan, 1-year bar rule. Walang ganyan na desisyon. So unfair na i-implement mo na yan dito. Hindi dapat yan magamitin na dyan.
Kung gagamitin man yan, prospective, hindi dito. Yan yung paliwanag ni retired Associate Justice Adolfo Ascona. Sabi niya, yung doctrine of operative facts dapat sundin yon. Ibig sabihin, kung ang houseman ay gumawa na ng impeachment based sa previous na ruling, yung Francisco, based sa mga alam nilang rules at yun ang sinunod nila, pagkatapos ngayon may lumabas na sinasabi ng Korte Suprema na mali yung ginawa na yon, hindi mo siya pwedeng parusahan dahil doon na i-declare mong unconstitutional yung act niya. Dapat doctrine of operative facts. Kilalanin mo na yun. Ano yun? Nangyari na yan eh. Ang sinunod nila yung old rules dahil yun ang alam nila. Tama yun. Ganun yung argumento ni retired Associate Justice Adolfo Ascona. Marami pang mga paliwanag si retired Associate Justice Adolfo Ascona. Si dating Chief Justice Artemio Panganiban, sabi niya, actually dapat nagkaroon ng oral arguments eh. Sabi niya kung ako member ng Supreme Court pa, magdidemand ako na magkaroon ng oral arguments para mapakinggan yung both sides. Lalo pat House of Representatives dyan ang respondent. Dapat napakinggan ng House of Representatives in an oral argument para talaga nagaidan ang mga justices ng Korte Suprema. Bagay na hindi ginawa. Maganda yung punto. Si Conchita Carpio Morales naman, ang sabi niya, dapat nung panahon namin, ang definition talaga nung panahon daw nila, ang definition ng initiation ng impeachment proceeding na ang initiation ay kapag na-refer sa proper committee tulad ng Justice Committee, ay ito hindi naman na-refer. So hindi mag-a-apply yung one-year bar rule. Paglilinaw yan ni Conchita Carpio Morales. Si dating Chief Justice Renato Puno, presidente yan ng Philippine Constitution Association, sabi niya, dapat i-review uli ng Korte Suprema ang desisyon nito kasi pinapahina nito ang konstitusyon, pinapahina nito ang mga provision ng konstitusyon tungkol sa impeachment. Maganda yung point niya. Kaya itong mga sinabi ko, si retired Senior Associate Justice Carpio, retired Associate Justice Adolfo Ascona, si former Chief Justice ang Korte Suprema, ang desisyon nito. Sana nag-desisyon ito na i-reverse uli ang desisyon. Waguhin na kasi malaking kahihiyan sa Korte Suprema pag hindi isinaayos ito. UP Law, talagang binati tawag nito next year pa, hindi yung ngayon. Pinortweet nila yung ginawa nilang rules ngayon. Agad-agad. Di ba? Pabor kay Sara. Tragis. Tumawa talaga. Ako ba? Wala ba signal ni Maestro? Sorry naman po. Sorry. May nakikita nga ako nagkukuhan ako na para ako nag-buffering. Wala ba yung signal ko, ma-upsat? Loading, sabi ni Mayvlog, loading. Tapos si Lin, yan, yung ganyan, yung bilog-bilog na ganyan. Pawala-wala ang signal. Ako ba? May na signal ni Maestro. Paktay tayo. Ang dami na. Expert, wala kang signal. Ayun lang. Tragis. Ba't wala tayong signal, Mabsat? Expert kasi ang CS. Kumpas na mga Duterte, may utang na loob yan kasi sila yung Digonyo. Ayun, lahat bumabato pabor kay Lustay. Kakabwisit pati CS, politicized na rin. Ayun lang. Pasensya na, sir, kung nawawala yung signal ko. Ewan ko anong nangyari. So, siguro mukhang daw tayo, mag-breakfast na. Di pa tayo nagbe-breakfast, alas 10, magti-10:13 wala pang breakfast. But anyway, mamaya mag-usap na naman tayo, no? Shout out Ma'am Lynn Mariano, Sil Comila, Sir Leonardo, may vlogs ako, Ryan Iconese, Sir Tony, Rosimatsu, sino pa ba? Arton Zala, BMP, sino pa ba? Sa taas, Ma'am Lenny, ayan, Aurelia Adenia, at sa lahat po, Edward Lachica, sa lahat po naman nandito, maraming salamat po. Mahina ang signal ni Maestro, kaya pala mga-upsat, no? Kita-kitsa lang tayo mamaya, upsat, no? Ayos, tingnan natin kung baka kailangan i-reset, no? Kasi magdamag nang naka-open tong laptop natin, eh. So maraming salamat, upsat. Again, kita-kits tayo sa ating next live stream. Paalam, upsat. Maestro Polisano. Bye-bye! Bye-bye!